dalawa. So, kung siya'y pumanaw at nandyan pang parents siya, matik, lipat sa magulang niya, yung kalahati na part niya. Kasi hati na kami lahat eh, sa kung anong meron siya. Pero kung yun nga, mauna si parents niya bago sa kanya, sa akin na diretso lahat. Pero, kung nagkataon na mauna si asawa ko, din may parents pa, pag nawala si parents, matik yun, yung kalahati ng parents mapupunta sa isa pa niyang anak. Kasi yun yung magmamana eh. Kasi di na kami kano-ano ng parents niya eh. Gets niyo? Kasi wala na ang asawa ko. Kaya lang naman kami connected sa parents niya dahil sa asawa ko. Pero pag si asawa ko nawala, matik yun, yung kalahati niya doon sa sa kapatid. Then syempre yung kapatid pag nawala doon sa isang anak niya, nag-iisang anak niya. Ganun siya. Tapos tinatanong ko din, wala bang testament asawa? Depende yan sisi. Pero syempre, hindi natin pwedeng ganunin. Kasi, sasabihin niya, grabe namang swapang. So, ayaw ko yung isipin kasi, nung nakaraan, guys, papasensyahan na ilong ko ha. Nung nakaraan, bago kami kinasal, yung doktor, medyo nag-ano siya. Sa next topic natin to para sa highlights. Guys, paunahan ko na highlights natin to ha. Para naman sa gusto ring may idea, at least hindi na ako mag-explain pa. So, sa case kasi nung nakaraan bago kami kinasal, si kapatid niya nagsabi na kung pwedeng may kasulatan, yung may prenup na pipirmahan. Kasi sabi ko sa akin walang problema. Bakit? May mga property din naman ako sa Pilipinas, so hindi ko siya kailangan. Kaya lang si asawa ko sabi niya, hindi ako papayag. Siya ang hindi ako papayag na gagawa ng kasulatan kami, yung pipirmahan bago ikasal. Hindi ako papayag na gagawa kami ng ganun. Bakit? Kaya ko nga siya pakasalan para sa kanya mapupunta yung property ko. Yun ang sinasabi ng asawa ko. Yes, ganun din before, ang explain ni Habi, sis, kung sino pa ang bago kami. Wala pa kami anak. Oo, pag walang anak, sis, pero pag may anak na, kalahati sa'yo asawa, kalahati sa'yo anak. Ganun. Dahil nga sa case ko nga kasi wala kaming anak, kaya ganun siya. Yun ang sinasabi niya sa akin. Pero kung may anak kayo, like sa inyo, may mga anak kayo, sa inyo talaga lahat. Kalahati sa'yo, kalahati sa anak niyo. Ganun siya. Pero kung yun nga, sa case ko kasi is wala nga kaming anak guys, kaya nakaganoon siya. So, medyo tricky, no? Medyo tricky siya, pero ganun talaga ang dito eh, ang rules. Medyo tricky siya. Pero ganun talaga ang kalakaran dito sa ganyan na sitwasyon. Pero yun nga, pag nauna naman si parents, matik lahat sa akin. Dito sa Israel House, pangit ang rules dito. Paano naging pangit pag nag-asawa ka ng Israeli? Ganyan. Kwento mo yung rules dyan para may share din natin sa iba, Tito Nails. O sa next nating topic yung sa iyo. Kasi nga talaga, dito sa Europe, ganun eh. Alis na lang gumawa talaga ng will. May anak ka kasi sa Pinas kay ang kapatid. Oo, baka ganun. Baka ganun. So, medyo natakot din sila yung mga magulang before na baka daw pag mag-asawa kami, paalisin na lang namin sila. Sabi ko, di naman ako maghahabol sa totoo lang. Sabi ko, willing ako. Bakit hindi? Willing kaya akong pumirma. Ayaw ng asawa ko. Ayaw niya, sis. Ayaw niya. Sabi niya, hindi ako papayag. Sabi niya ganyan. Siya na ang nag-ano talaga na hindi ako papayag na may pipirmahan tayong ganun. Kaya nga gusto kitang pakasalan para ito kasi, alam mo, kami ng asawa ko, dati, wala naman talaga kaming plano mag-asawa. So, 1 minute guys, countdown na for sure. So, tayo, ganyan din sa aking sister dito. Oo, parang normal lang yan. So, next topic tayo guys. So, napakaganda ng topic natin today, about sa mga rules. So, sa next highlights natin, continue natin, then yung kay rules ng Israel. So, premiere muna tayo. Premiere muna tayo, guys. Si UN, Miguel Love shoutout. Premiere lang kami, sis, yung nakapin. Mag-premiere lang kami saglit. 5 minutes lang naman to, highlights lang. Pasok lang kayo sa premiere, guys.